mga ka-EA support, today's video, abangan na last and final lap ng aming fan race. Yan, Calawag, Quezon, 162 to 164 km air distance. So nag-release yung club na medyo maaga. So 7:35, possible pa uwihan natin mga bago mag alas 10. Sana meron tayong pa uwi. Ayan, so hindi na muna tayo nagkarga ng BBCM kagabi kasi kinapos na tayo sa oras. So doon naman na tayo sa MMFC. So apat na ibon natin. May naiwan tayo ditong isa na ililipat na natin ng ano to, ng BBCM. Ayan, si Yasha. Ayan, kasi hindi bumalik yung condition niya noong nakaraan eh. So pinagpahinga muna natin siya. Tapos abangan natin yung tatlo, si Chocolab, si Takamura na laging bugbog pagka uwi. May damage yung talokap. Tapos yung isa, si Miss K. Shoutout kay Sir Kelvin ng Saudi. Yan, palipad niya sa atin yun. So 1 month na lang ang inaantay natin. First lap derby na. So sana malusutan lahat ng ibon natin yung mga susunod pa ng mga club training. Kahit masama yung panahon tuwing release. Ayan. Tayo mga ka-EA, time check. Ayan, alas 10 in punto na. So ito na yung oras na pinakaantay natin. 1,000 plus speed. Ang pinaka-target ko dapat alas 10 or bago mag alas 10:30. And nandito na si Chocolab para ma-maintain natin yung possible rankings niya. Pero pag lumagpas siya ng alas 10:30, medyo tagilid pa natin makuha yung kauna-unahan na achievement natin sa fan race. Pero ito lang naman din yung kauna-unahan na pagsali natin sa fan race. Gawa ng hindi talaga tayo sumasali ng fan race dahil hindi ko nga kalimitan kayang abangan dahil may pasok na ako sa trabaho. Kung nagkataon lang ngayong bear month, na-adjust yung oras ng pasok ko. Kaya ayan, medyo delay yung alis ko dito sa loft. Ayan. So, as of checking naman, wala pa naman din nakakapagpakla kahit isa. Correction lang, yung oras ng release ng MMFC tsaka na SJDM RPA magkaiba. Yung sa amin is sa SJ, which is doon tayo kasali sa fan race, 7:35. Yung MMFC naman 7:45. Ayan. So pero pag nag-derby, MMFC tayo, combine tayo SJ. Pero sa ngayon fan race, naka SJ lang muna tayo. Ayan, naka-ready na lahat dito yung mga kailangan natin, no? Yung pang-alog, yung pantulak natin, ibon na lang kulang, no? Meron naman na tayong possible basis kung sakaling kung ano yung magiging final result ng susunod na rankings, kasi nga i-add sum lang naman natin yung pinaka-total nun kasi yun lang naman yung pinaka kailangan natin. So final result na lang talaga, then magkakaalaman na 75 years later. At sa mga oras na to nga, nalalabi na rin ang aking pinaka-cut-off. Mapapansin nyo sa ating CCTV camera, 11:17. Ang cut-off ay 11:27. Minimum speed of 700 para sa aming fan race 1. At halos sumuko na ako nyan. Ayan, no, nag-asikaso na rin ako dahil baka mahuli nga ako sa aking pagpasok. Pero abot pa naman ako nyan. Isasagad ko na ng pinaka-cut-off bago ko umalis. At sa hindi inaasahang pagkakataon, habang palingalinga tayo dito sa ating labas ng loft, 0 pa rin ang ating ang ibon. Out of 3, 0 pa tayo sa mga oras na yan. Ayan. So ginagawa ko na yung mga kailangan kong gawin. Nagpalit na ulit ako ng bagong tubig. Tapos nag-inverse na rin ako kay nanay para kung ano nga yung mga kailangan na ibigay na pagkain sa mga ibon pag oras ng dumating pa sila. Ayan. So kukuntian nag-clock sa mga panahon na yan, mga kalapatids. At ito na nga, meron nang dumating na ibon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, maling off color ang dumating at na-clock natin. Ayan. So hindi yan yung contender natin, si Takamura yan Ang pinaka-contender talaga natin is si Chocolab. So ang pinaka-importante na lang sana is ma-reach natin yung minimum speed para at least hindi malusaw yung pinaka-pondo natin na speed simula first lap hanggang third. Ayan. So hindi na ako masyado nang madali niyan. Tamang chill lang kasi nakapagbihis na ako, baka madungisan pa yung uniforme ko. Ayan. So ang naging speed dito ni Takamura is pumalo pa ng 723 or 726. Ayan. Almost pa-cut off na rin siya nung dumating. At sa mga panahon na yan, medyo basa yung kanyang mga balahibo. So meaning, pinilit niyang tawirin yung mga nadaanan niyang
ulan. Ayan. Tapos stress talaga. Halos nagkapahirapan lahat ng mga kalapatids natin dito sa Calawag, Quezon na training, which is first lap ng Pan Race 2 at last lap ng Pan Race 1. Ayan. Sobrang nakakalungkot na mga sandali. So umalis na ako niyan, wala na yung motor ko dahil lumagpas na nga pinaka-cut-off. Time check niyan 11:55. So more or less 30 minutes after nung pinaka-cut-off ng oras natin para ma-reach yung minimum 700 speed para pumasok tayo. Ito yung sandali na dumating ang ating ibon na si Chocolab. Ayan. So saan na ba siya? Saka na, lumabas ka na dyan. Tusulpot na lang niya sa ibabaw. Ayun, lumapag na. At eto na nga siya. Ayan, no? 11:56 pala. Papasok siya. So kung mga 11:26 siya dumating, 11:27 kasi yung kato. Abot pa sana. Baka umabot pa tayo sa 701 or 702 minimum speed. Ayan. So may carry over pa sana yung speed sum natin. Tapos possible, pasok pa rin tayo sa rankings. Ang problema, yung pinondo natin ng first lap, second lap at third lap, nalusaw na lang dahil sa pagbutas niya sa ating last and final lap ng Pan Race. Ayan. Kumbaga malinis na rankings na, on time na lang sana, may bibigay na sa atin yung mismong magandang ranks. Pero ganun pa man, ganun talaga, hindi natin hawak yung kapalaran natin. So importante, nakauwi siya. Ayan, tuyo-tuyo ngayon loko. Halatang umilag sa ulan, either umilag or hindi talaga siya bumaybay sa ulan. Pauwi nga dito para maiklak natin. Kaya hindi siya totally umabot. Yan. Kala ko magandang achievement na, pero magandang experience pa din. So meaning talaga hindi pa para sa atin yung Pan Race. The next day. So ayun mga kalapatids, ayan, Monday morning, maulan na naman nga. So hindi talaga tayo pinalad kahapon. Sinagad ko na nga yung oras ko para nga maiklak pa siya kung sakasaling aabot siya sa pinakahangganan ng dulo ng ating Pan Race. Ito ang nag-clock, ayan. Umabot siya 723 si Takamura. Kaya lang dahil yung mga unang clock niya ng first lap hanggang third lap, hindi din ganun kaganda yung speed niya. So hindi rin tayo umabot sa top 10 or top 5 ng rankings ng off color. Yan. Pero siya yung nauna, siya yung tumagos. Tapos eto, hindi ko na verify sa CCTV kung ano oras siya dumating. Pero based nung bini-verify ko yung dating ni Chocolab, hindi naman siya dumating. Siguro mga ano na to, past 1 or mag-aalas 2 na siguro siya dumating, si Miss K. Ayan. So kailangan nating ipahinga yung mga ibon at least 1 whole week. Yung mga possible succeeding na mid-toss, hindi mo na tayo magkakarga. Ayan. Maliban na lang dito kaya kaya siya, ikakarga na natin siya sa BBCM sa this coming mid-toss. Ayan. Midweek. At eto na ang nagpaasa kay Ilop TV, si Chocolab. Tingnan natin. Dito pa siya hinipo simula kanina. Ayan, sticker niya. Intact pa. Okay naman niya. Hindi. Namipis nga din. Nahirapan, namipis din talaga siya. Ayan, tuyon-tuyon nang dumating. Halatang inilagan talaga yung ulan sa Quezon, Ayan, ganun pa man. Okay lang. At least nandito siya. So, isa lang naman sa mga factor na race yung Pan Race 1 at Pan Race 2 na makakuha na achievement. So, mabawi na lang tayo sa derby. Kasi yung Pan Race 2, hindi ko na sinalihan kasi hindi ko na kaya abangan. Possible derby. Yan, bibigyan natin ng alat na oras, panahon para makapag-live sa trabaho, para maabangan yung mga ibon. So, 3 out of 3 pa rin tayo, Calawag, Quezon. Pero sadyang napakahirap talaga ng Calawag, Quezon na yan. Parang every week na lang ng Sunday, lagi na lang ganyan yung pauwi ng mga kalapatids natin. Pero salute sa lahat ng mga nakapagpalusot at mabibilis pa rin yung ibon. Yan, napakausay talaga ng mga kalapati nila. Saka syempre yung mga pansir na yan. So, dito na natin tatapusin yung video na to. Yan, shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Syempre, huwag kakalimutan mag-like, comment, and share. Ayan. So, hanggang sa muli. Ingat mga kalapatids. God bless.